Sa gilid ng isang mataong syudad, sa isang tahimik na barangay, nakatayo ang karinderya ni Aling Sita. Sikat ito sa murang pagkain na ubod ng sarap at laging puno ng tao naman ang oras ng araw. Hindi lang dahil sa linamnam ng kanyang kare-kare o sa malasang adobo, kundi dahil parang walang hanggan ang laman ng kanyang kaldero hindi naubusan, kahit gaano karami ang kumain. Si Aling Sita ay isang biyuda na kinilala sa lugar bilang masipag at madiskarte. Ngunit sa likod ng kanyang masayahing mukha, may matagal na siyang itinatagong lihim. Noon, simpleng tindera lamang siya. Hindi uso sa kanyang karinderya ang dagsa ng tao, palaging nalulugi at halos walang natitira para sa kanya. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang kaldero, may isang matandang babaeng pumasok. Ang babae payat na payat, halos parang kalansay, pero ang kanyang mga mata ay nakakakilabot tila umaapoy. Lumapit ito kay Aling Sita at nagsalita ng may malamig na boses. "Mayroon akong alok para sa'yo. Ang iyong karinderya ay hindi na muling malulugi. Lahat ng pagkain ay hindi na mauubos at dadagsa ang mga tao. Ngunit sa lahat ng bagay may kapalit." Si Aling Sita, na sawang-sawa na sa kahirapan, ay agad na pumayag. Pinirmahan niya ang isang kontratang isinulat ng matanda sa dilaw na papel gamit ang tinta na tila galing sa dugo. Mula noon, nagbago ang lahat. Dumagsa ang mga tao sa karinderya niya. Kahit gaano karami ang order, hindi nauubusan ang kanyang kaldero. Naging tanyag ang kanyang karinderya at unti-unti siyang yumaman. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may nararamdaman siyang hindi maipaliwanag. Isang gabi, habang naglilinis si Aling Sita, narinig niya ang mahinang kaluskos sa kusina. Akala niya idaga lamang ito. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang mga kaldero na kusanang nag-iinit, kahit walang apoy sa ilalim. Tumigil siya sandali, pinakinggan ang paligid, at narinig ang tila mahihinang boses mula sa kaldero. Mga bulong na parang nagmumula sa ilalim ng pagkain. "Tulungan mo kami," sabi ng boses. Napaatras siya sa takot, pero pinilit niyang kalimutan ito. Pagkalipas ng ilang araw, may batang kalye na lumapit sa karinderya. Payat na payat ang bata at nanginginig sa gutom. "Aling Sita, pwede po bang makahingi ng kahit konting pagkain? Wala po akong pera." Ngunit hindi ito pinansin ni Aling Sita. "Hindi ako namimigay ng libre. Kung wala kang pambayad, lumayas ka." Napahiya ang bata at lumayo. Ngunit bago ito umalis, tumingin dito kay Aling Sita at ang kanyang mga mata ay biglang naningning na parang apoy. Napakurap si Aling Sita at muling tumingin sa bata, ngunit wala na ito sa harap ng karinderya. Kinagabihan, habang nagbibilang ng kita si Aling Sita, naramdaman niya ang biglaang paglamig ng hangin. Nawala ng ilaw sa buong karinderya at ang tanging liwanag na naiwan ay mula sa kusina. Pumunta siya roon at laking gulat niya nang makita ang mga kaldero niyang kumukulo kahit wala namang apoy. Lalo siyang kinilabutan nang makita niyang nakalutang sa loob ng kaldero mga piraso ng buto, mga kuko at tila buhok ng tao. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang isang mahinang tao mula sa likuran niya. Paglingon niya, naroon ang matandang babae. "Ang presyo ng iyong tagumpay ay hindi pera," sabi nito. "Ang bawat pagkain na niluto mo ay galing sa kaluluwa ng mga inosente. Ngayong marami na ang kumain, oras na para singilin ka." Sumigaw si Aling Sita, ngunit wala siyang magawa nang maramdaman niyang parang hinihigop ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay biglang naging mahina at ang kanyang hininga ay tila nawawala. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang mawala ay ang mga bungo sa kaldero na mumiti sa kanya at ang matandang babaeng sumigaw ng walang kasakiman na hindi binabayaran. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang karinderya na bukas pa rin, ngunit wala si Aling Sita. May bagong may-ari na nagmana ng karinderya, ngunit napapansin ng mga tao na tila may kakaiba. Ang mga kumakain na hindi nagbabayad ng tama o nag-aaksaya ng pagkain ay madalas hindi na muling nakikita. Sabi ng mga residente, naririnig nila ang mga hikbi ng isang babae mula sa kusina tuwing gabi at ang usok mula sa karinderya ay may masangsang na parang nasusunog na laman. Hanggang ngayon, nananatili ang sumpa sa karinderya ni Aling Sita. At kung ikaw ay mapapadaan sa isang karinderya na tila masyadong mura ang pagkain, mag-ingat ka. Baka ang presyo ay hindi sa bulsa mo, kundi sa kaluluwa mo.